Hey guys, my name is Betchoy and for today's video, magkakaroon tayo ng isang propagation video with one of our alocasia. So first thing, let me introduce muna sa inyo yung ating alocasia of the day. This is our alocasia frydek or also known as alocasia mycolitziana variegated or minsan din tinatawag na green velvet. So yung ating frydek, actually yung green version nito is very abundant here in the Philippines, pero yung ating variegated one, this is also considered as semi-rare na alocasia na variegated. So there are actually many ways on how we can propagate our frydek. So isa yung ipapakita. Actually, parang dalawa yung gagawin nating method of propagating our frydek for today. So first na gagawin natin guys, kunin muna natin yung ating frydek and then let's situate it in a place na kung saan magiging komportable tayong mag-perform ng ating propagation. So I need you to take a closer look. Tignan natin dito sa ilalim ng ating medium sa ating base na portion. So we can actually see here na meron ng baby yung ating frydek. Ito yung napakaliit. Napaka-cute pa dito and then it's very good kasi nagpapakita na siya ng mga variegations this early on. So meaning to say magiging maganda yan. So yung unang gagawin natin ay i-open ko muna, i-clear ko muna siya kasi susungkitin lang natin itong ating baby frydek dito. Pero meron tayong mga ugat-ugat na galing sa main natin na mother plant. So i-check lang muna natin. So medyo malalim-lalim yung ating pinagmumula ng ating baby ni frydek. So ito actually sa part na ito, pwede na natin itong i-cut lang kasi meron naman siyang mga ugat-ugat. Yun. Ayan. So ito yung ating frydek na baby. Yung ating first method, yung pagkuha lang ng ating baby. So this is our first specimen of the day. So next method ng ating propagation, ilalagay ko lang muna dito sa mga sides. Sa sides portion natin guys. So dito, upon inspection, and it's also the reason why nakapag-decide ako na mag-propagate tayo guys. Kasi yung mga corms natin, itong mga malilit na bilog-bilog na ito yung tinatawag natin na corms. And then actually naka-anchor pa ito or nakakabit pa ito sa ating mother plant. So upon inspection here, I can see na meron tayong meron pang isa dito, 2, and there's another one here on the other side. So ganito lang yung gagawin natin guys. Bale, tatanggalin lang natin ito diretso from sa end na ito or sa dulong part na ito ng ating corms. Yan, so we have our first corm. Second one natin. This is our second one. And lastly, meron tayo ditong isa pa sa may likod na portion. I think this is the last one. I can still see na meron pang isa dito kaso medyo ano pa siya, medyo maliit pa siya, so baka hindi din siya mag-prosper. Ayun, nasama yung kanyang parang umbilical cord. So we have 3 corms all in all. Ito guys, ipo-point out ko lang, meron pa tayong isang maliit dito na corm. So hindi pa ito pwedeng i-harvest kasi masasayang ito dito proceed into a baby next time. So actually, there is one better method pa in propagating the corms or getting the corms here. That is to uproot the plant. So mas marami tayong makukuha na corms. Kaso nga lang, pag i-uproot natin siya, expect natin na pwedeng manghina yung ating mother plant kasi nga nagalaw natin yung kanyang medium. So sa ngayon, nakakuha tayo ng 3 corms. So most probably marami pa itong mga corms na andun sa ilalim, pero hindi na natin yan gagawin para magtuloy-tuloy lang yung paglaki or pag-develop ng ating mother plant na frydek. So next step natin guys ay huhugasan natin yung ating mga corms. Well actually, meron namang ibang nagpo-propagate ng mga corms. Lalagay ko muna ito sa dito, isa muna yung kukunin natin. Marami din mga nagpo-propagate guys na diretso na nilang tinatanim yung ating corms sa medium. Pero in my case, mas preferred ko kasi na balatan siya. Kasi ito, makikita natin, parang naka-wrap pa kasi yung ating corms. So medyo matatagalan pa yung paglabas ng kanyang baby kasi nakabalot pa siya dito. So parang ipipil lang natin siya. So ganun din yung gagawin natin guys sa ibang mga corms natin. Lilinisan lang natin sila. Tatanggalin yung mga nagbo-brown, parang layer niya ito, parang balat niya. So next step natin guys ay ipapat na natin or ilalagay natin sa ating medium yung ating mga corms at yung ating baby na frydek. So we have just prepared here yung ating mga small plastic cups. So most of the time guys, pakikita nyo ako na
gumagamit ng mga transparent plastic cups kasi mas mabilis natin makita yung development ng mga roots or movement ng ating plant. So, maglalagay lang tayo ng konti dito sa ilalim na portion. So, by the way, unahin muna natin re-repot itong ating baby na fried egg. So, ito guys, actually, if you try to check it, parang nakakakaba siyang i-propagate kasi wala siyang masyadong ugat. Pero knowing naman yung mga alocasias, pag sa ganitong method na ilalagay lang natin sa ating moss na dampen, guys, ay not necessarily na soak talaga siya na sobrang basa. Medyo ano lang siya, basa lang siya ng konti. And then, lalagay natin dito. So, again, meron itong mga nilagyan na natin ito ng butas guys for drainage yung ating mga plastic cups. Now for the corms, maglalagay din tayo dito ng moss. Hindi din yung sobrang siksik guys, yung meron pang airflow na meron pang hangin na makaka-circulate dito. So, tignan muna natin yung ating corms guys ha. Dapat maglagay tayo dito, dapat nakatamang position siya. So, paano ba natin malalaman yon? Itong part na ito yung ilalim na portion, ito yung parang umbilical cord na nakakonect dun sa ating mother plant. At saka ito yung nakadungaw kanina doon sa may itaas na portion. So, dito na sa itaas na portion lalabas yung ating baby, yung ating dahon, yung ating shoot. At saka yung ugat naman, dito naman siya magde-develop sa ilalim na portion. So, dapat it should be on the right direction. So, ilalagay lang natin siya ng ganyan para dire-diretso yung development, yung roots pababa, habang yung dahon or yung shoot naman ay paitaas kung saan papunta yung light. So, ika-cover lang natin siya guys dito. Importante din talaga na hindi siya sobrang exposed sa itaas kasi kailangan pa ng moisture and humidity yung ating corms para makapag-develop siya ng roots and then yung kanyang shoot. So, we'll just be doing the same thing with the other two natin na mga corms. So, ito na yung ating tatlong finished products together with our one baby na fried egg. So, lalagay ko lang siya sa ating humidity plate. And then, by the way, guys, most of our propagations are indoor setup siya. So, wala siyang direct sunlight, kahit morning sun. And then, under grow lights yung ating growing conditions sa ating mga propagations. So, for now, sa ating humidity plate, magdadagdag lang tayo ng mababang level lang ng tubig dito para makapag-provide ng moisture doon sa ating mga propagations. And then, wala mo ng watering for the meantime. So, based on my experience, guys, usually, after 7 days or 1 week, meron na tayong makikitang mga developments dito sa ating mga corms. Either meron ng root development or meron ng uusbong na mga shoot. So, that would be it, guys, and I hope to see you again soon in our next upcoming videos.